Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Eight of Wands, Five of Swords, hindi ka magpapatigil. Superior ka. Hindi ka magpapa-dominate o magpapakontrol sa iba eh. Hindi ka magpakumbaba sa iba. May pagka-superior ka dito na hindi mo inaalaw na hadlangan ka ng iba, napigilan ka, naharangan ka. Ano kayo? Passionate and with the ones here. And so strong yung desire mo to communicate with someone or magkaroon ng communication sa inyo or to talk or to travel. Ganon. Yung makausap yung isang tao, pwede din na puntahan mo siya o gusto mo mag-travel, gusto mo puntahan yung person mo, pwede din. Ano pang energy mo ngayon? You're willing to communicate. You want to fight for what you want. You want to pursue what you want. Ganon. Ace of Cups in reverse. Pero parang nahihinayang ka. Merong nawala sa'yo na blessing or parang it's a blessing pero nawala sa'yo. Pinanghinayangan mo yun kasi natapon. Ganon. Ano pa ang energy mo ngayon? Maybe it's a relationship na nasayang, nawala, natapon, ganun. Nag-aantay ka, meron ka inaantay. Pwedeng message ng person mo kung ano man yan, pera, sulat, a message, or call from your person. Pwedeng ganun. Kung ano man yung inaantay mo. Or yung magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, sa situation mo, ganun. Ano pa? Ang energy mo ngayon. You're wise. You're balanced. You know how to balance things. Bukas yung third eye mo. Yun nga lang, para kang ano yung naka-chain. Nakatali. Oh. May mga natutunan ka na at may wisdom ka na ding marami ka ng wisdom na gain, na acquire at alam mo na kung ano yung mapanganib sa hindi. Alam mo na kung ano yung lason sa hindi. Alam mo na kung ano yung totoo sa peke. Alam mo na kung ano yung traidor sa hindi. Mga ganun ba? No? So ano pa ang energy mo ngayon? Balance talaga and hero. You're like a hero. Or you're a hero. Siguro may save ka ng animals or pwedeng kung anumang klase ng pagsisave yung ginagawa mo, matulungin ka, may mga tinutulungan ka. Kadalasan pag hero may sinisave ka niyan eh. Buhay or kung ano man. Nag-rejuvenate ka ngayon, nag-heal, binabalance, calm, relax, parang na-refresh, ganun. Ano pa? Ayun yung body mo energy. Healing, nag-heal ka talaga ngayon. Nag-heal. Anong next na mangyayari sa'yo? Soon.
You will start a journey um, to walk. You will start to walk on a new path na passionate ka, fearless, courageous. Kasi, with the color blue, kaya courageous, no? You're brave, and hindi ka nag-hesitate, hindi ka nagdalawang isip, hindi ka natatakot, o hindi ka matatakot, no? Na umpisahan yan, yung journey na yan, baka may opportunity na darating sa'yo. May opportunity bang darating sa'yo? Meron ba? Lalo na kung may opportunity na darating sa'yo. Meron kasi magko-close na cycle. Pwede, pahalang pa naman to, upright ba to? So, there is a new beginning. Hindi na opportunity, hindi na may opportunity na darating sa'yo. May magko-close na cycle, and then you will start another cycle. A new chapter in your life, a new journey, a new path. Ganon. Ano pa ang mangyayari sa buhay mo soon? Masculine and feminine. Maging napaka-strong mo, napaka-brave, napaka-powerful ng personality mo, no? Fiery. And balance yung feminine, masculine mo both. Or else, magkakaroon ng union. Pwede din. Ano tong feminine and masculine na to, or masculine and feminine? Integrity. Maging napakatapang mo nga, oh. Ayun, may tiger, oh. Napakatapang mong sabihin ang katotohanan, ipakita ang katotohanan, i-reveal ang mga katotohanan, mga ganyan, ng mga hinaid ng iba, mga ganon. Basta napakatapang mo. Yung may integridad ka. Ayan. Buo ka, both feminine and masculine. Hindi ka duwag with this card. Ano pa? Death and rebirth. Ma-rebirth ka na daw. Ma-rebirth ka na soon. Para bang palang upright ba to? Hindi soon. Ma-rebirth ka na. Yun na nga yung umpisa mo na yan. Malapit na, ma-rebirth ka na. Parang hindi rebirth yan tawag dyan for sure. Makalabas ka na dyan sa shell na yan na naka-cover sa'yo soon. Hindi. Maano ka na, parang magkaroon ng freedom na. Hindi. Rebirth. Death and rebirth. Maging bagong person ka na. Hindi talaga. Ano yan? Makakaalis ka na sa kung saan ka nakatali. Ayun. Yun ang ibig sabihin yan. Iba-iba kasi meaning din yan eh. Depende sa reading ha. Depende sa ganun kasi pag tarot reading. Depende sa kung ano yung energy ng isang tao. Depende kung ano yung sinasabi ng guide. No? Ito ay nagpapaguide lang ako dito. Kasi yung guide ang nakakaalam niyan. Yung guide ko. Yung mga nag-guide sa akin. So, ayan guys, makakaalis ka na dyan kung saan ka man ngayon nakatali, na naka-chain. Pero may susi ka naman eh. So, yan. Makakaalis ka na dyan. Kumbaga, kung sa itlog pa, makakaalis ka na dyan sa kung saan ka nakakulong. Parang ganun. Sa shell na yan, makakaalis ka na dyan. Kasi, parang pinapaikutan pati ng ahas guys. So, ibig sabihin,
May mga evil na nang atake niyan sa'yo pag mga ganyan. Pero makakaalis ka na. May mga evil dyan. No? O si Satanas nang atake sa'yo dyan. O si Satanas nang atake sa'yo dyan. O pinapaikutan. Meron ako napanood guys sa YouTube ba yun? Yung Pilipinas daw. Meron na nakita na dragon na yung paba na dragon yan. Basta mga seraphim. May nakita daw na dragon sa mapa ng Pilipinas o sa Pilipinas na basta nasa Pilipinas daw hanggang dulo daw ng Pilipinas, basta ganun, may dragon daw. Ewan ko kung bakit, no? Kung bakit may dragon. Ibig sabihin si Satanas yun, yung dragon na yun, kasi si Seraphim si Satanas, yung dragon yun siya. Red dragon, kulay ng dragon. Lahat naman yan kasi tinanong ko yan dati. Kung ano ba yung color ng mga seraphim, akala ko may mga blue, may green. ng mga dragon. Puro daw pula yung seraphim. Puro pula. Yun lang ang ko, kasi nagtanong lang naman ako. Sila kasi nakakaalam niya na yung mga guide ko. Kung sino mo nag-guide. Ganun. May interesado na ako. Tinanong ko lang. No? Ano pa? Next na mangyayari sa buhay mo? High Priestess. You will walk on a journey na, alam niyo, gagamitin mo yung spiritual abilities mo. Or a journey na spiritual, no? Or spiritual journey. Or your life purpose or spiritual mission, mga ganyan, no? With high priestess. Ano pa ang next na, or lalakas lalo yung intuition mo pag mga ganyan. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? King of Cups, Nine of Cups, Four Pentacles. Parang magkaroon ng yung mga kinikip mo dati, i-let go mo na yan. Kasi maring hindi mo na kailangan yan. Kung ano man yung kinikip mo na nag-hold on ka, i-let go mo yun. I-release mo na yun. Ano itong ma-i-release mo na to? Ano itong ma-i-release mo na to? Or let go mo. Or ma-let go mo. Yung mga, etong na to, yung kung saan ka ngayon, no? Aalis ka na kasi dyan sa kung saan ka ngayon. Nakatira, kung saan ka man ngayon, aalis ka na kasi dyan. Kung parang hindi ka, parang pinupuluputan ka dyan, hindi ka itong let go or may i-release, no? Kundi ikaw itong i-release na, makakaalis ka na dyan. Ikaw itong i-release na. Makakaalis ka na dyan sa lugar na yan. Ayan. Ganyan. Kung saan ka parang pinuluputan, inatake ng mga evil yan, ni Satanas at ng mga kampon yan, ng mga witches. Sino nagsabi na yung mga witches na yan, lalo na hindi yan sila evil, na sinusulsulan lang ng diablo yung mga yan. Talagang dahil sa inggit nila at insecurities, no, yung iba gumanti lang dahil ginawa nila ng ganyan Pero yung iba, karamihan dyan, mga nainggit kasi, mga puno ng inggit, kung kaya at insecurities, gusto makapag-compete, gusto ng challenge, gustong patunayan yung sarili ba? Through that, no? Through competition, na gusto hilain, gusto iruin yung buhay ng iba dahil sa inggit, diba yung inggit is root of all evil? Talagang pang-impyerno talaga yung kaluluwa ng mga taong inggitirong pang-harm dahil sa inggit na naramdaman nila, kaya deserve nila talagang parusahan, hatulan, dahil sige sila panghalit dahil sa inggit nila. Inggit lang yan, manghalit. Yung tutulungan mo na dahil lang sa inggit sila, i-harm ka pa,
Parang ipangabay pa yung ikakasama mo dahil sa inggit nila. Hindi sila makatwiran. Pinapairal nila inggit. Yun ang sinusunod nila, yung inggit na naramdaman nila. Kasi mamumuhay ka na ng peaceful, masaya. Ayan, yan ang magiging buhay mo, maging peaceful na. Papakawalan ka na dyan sa kung saan ka man ngayon. Na inatake ka ni Satanas at ng mga kampo niya, mga witches, basta sa kadiliman, mga ganyan. Pero mas lalo kang maging buo niyan, maging strong dahil sa inatake ka nila. Pero yun nga lang, hindi mo dapat kalimutan yan. At for sure, hindi naman kalimutan ng God yan, yung ginawa nila sa'yo. Inatake ka na lang ng inatake. Sinamantala nila na nasa ganyang kang stage na wala kang magawa, na inaatake ka nila. Parang nakakoil pa sa Satanas yun sa parang kung saan ka na lugar na yan, kung saan ka ngayon. Parang pinupuluputan ka pa. Kinukontrol ka, nire-restrict ka. Lahat ng mga evil na yan, tapon yun sa impyerno. Lahat ng mga masasama na yan, lahat ng kampo ng kadiliman, impyerno yan sila lahat. Lahat ng mga witches na atake sa'yo, mga impyerno yan. Inggit yung pinapairal naman yan. Hindi dahil sa sulsul ni Satanas yan sa kanila, kundi dahil sa inggit nila at insecurities nila talaga yan. Ganyan na talaga yung mga yan. Masasama na talaga yan sila. Mamumuhay ka na ng may pag-asa, positive, colorful, yung buhay na gusto mo na matiwasay at tahimik na buhay, ang gandang buhay na you will feel fulfilled, happy, contented, and satisfied, yung ganyan. And with the King of Cups, yung wini-wish mong buhay, yung gusto mong buhay, at may nagmamahal sa'yo na alam niyo, mahal na mahal ka, deeply in love sa'yo, pahalagahan ka, na attached sa'yo, ayan, ganyan. At ano pa ang maging buhay mo? Page of Swords. Noong unang panahon pa, irason na lang nila yan sa Satanas na may mga sumusulsul sa kanila. Noong unang panahon pa yan, na may masama na talaga, may mga tao na talagang evil, sa panahon pa ni Moses. Na yun talagang sinusunod nila, yun talagang pinipili nila, yung paggawa ng masama, yung pagiging evil. Mga ganon. Kasi may tao talagang mga ganon baluktot. Kaya ang nangyari, tinatapon na lang sila sa impyerno. Kasi hindi nila deserve na ma-save or ilagay doon sa langit. Doon nila deserve mapunta sa impyerno kasi mga masasama sila, evil sila. Katulad ng mga inggitiro na yan. Nasipang harm, gagawa ng mga witchcraft. Yan. Dahil sa nainggit, ay doon talaga yan sila babagsak sa impyerno. Page of Swords in reverse. Si panghalit, pangharm sa iba. Dahil sa inggit nila at insecurities nila. Gagawa ng mga scheme. Kaya nga, tinatapon yung mga evil dun Kasi kung hindi nila deserve yun mapunta dun, hindi yan sila ilalagay dun. Dahil sukdulan yung kasamaan nila, sukdulan yung pagiging ganit nila, sukdulan yung pagiging selfish na, sukdulan yung pagiging sakim nila, sukdulan yung pagiging kahaman nila. Gagawa sila ng kasamaan, evil, schemes, witchcraft dahil lang sa inggit nila, dahil sa pagiging kahaman nila, dahil sa pagiging selfish nila. Kami nila sa iba.
What's with the page of swords in reverse here? Ay, may nervyos. May ninervyusin. May kakabahan kasi may babalik sa pamilya na to, yung Ten of Pentacles na pamilya. May babalik sa kanila. Ano to? Yung mga na-atake sa yung pamilya na yan? Nagkakaroon ng hustisya. May babalik sa kanila. Of course. Ano to? Ginawa nila witchcraft. Witchcraft devil Kasi nila kanila ng limulo. Babalik sa kanila yan. Hindi lang yan ang danasin ng pamilya na yan. Itong pamilya na to. Impyerno pati pag namatay ang mayan. May impyerno pati yan sila. May impyerno pati yan. Sobra kasama yung ibang tao. Dahil lang sa inggit, sa paginggaman nila, manghalit. Ayan. Oh. Nine of Wands. Kasi may magdidipinsa sa'yo. Meron. May magdidipinsa sa'yo. Anong magdidipinsa sa'yo? Angels? Pwede angels. Ano itong magdidipinsa sa'yo? Palang si Jesus Christ ba yan? Si Jesus Christ ang magdidipinsa sa'yo. Lalagay na ba itong pamilya na to sa impyerno? Hindi pa. Bakit hindi pa ilalagay sa impyerno yung pamilya na to na nang-atake sa'yo ng witchcraft? The world in reverse. Dahil mag-umpisa sila ng buhay na wala silang kapangyarihan, wala silang power, wala silang authority. Mawala lahat sa kanila. Wala sila ng strength, unstable, powerless. Ano muna, silutan sila, silutan muna. Silutan daw muna yan. Madaming silot muna dyan. Alam mo yung silot? Parusahan. Madami pang parusa yan. Pagdaanan muna nila dito sa lupa bago ilagay sa impyerno. Impyerno yun sila. Kasi witchcraft yan. Sinindahan kanila ng demonyo o devil. Ayan, yung pamilya na yan. Baka sabihin nyo na naman, ako na naman masama Masama na yung pamilya na yan. Pang-impyerno na talaga yan. Yung kaluluwa nila. Dahil mga witch yan yung pamilya na yan. Nakipag sa devil Gumawa ng mga rituals yan para sindan ka ng devil. O kaya ay nagbayad o kung ano may ginawa nila basta sinindang ka na ng demonyo o devil dyan. Masasama yung pamilya na yan. Padanasin muna sila ng ganyan. Na ganyan ang umpisa nilang buhay, no? Na wala silang powerless. Na pagdusahin muna habang nabubuhay. Mas lalo na doon sa impyerno, mas lalo sila magdusa doon. Saan ba sila ilalagay? Sa abyss talaga? Pwede sa abyss. Upright ba to? Hindi sa abyss. Saan lang sila ilalagay? Sa impyerno lang. Sa impyerno lang daw sila ilalagay. Pag sa abyss, mas malala doon. Mas nakakatakot sa abyss. Sabihin nyo, nakakot ako Totoo naman yun Kahit nung nag-guide sa akin si Jesus Christ, mas nakakatakot daw doon sa abyss kumpara sa impyerno. No? Mas daw doon? Mas nakakatakot. Basta mas nakakatakot daw doon sa abyss. Kaya ayaw ng mga demonyo ilagay doon sa abyss. Kasi
Mas nakakatakot na kasi sa impyerno doon. Kahit demonyo takot doon. Pero sa impyerno lang sila ilalagay. Pero magdurusa pa rin. Hiyaw-hiyaw yun sila doon. Kainit. Hirap dusa forever. Kasi mga evil. Evil. Kailangan ng tao na mabiktima niyan. Yan, ng pamilya na yan. Ng hustisya. Madami bang biniktima itong pamilya na yan? Madami. Madami silang ginawa ng witchcraft. O pinagawa o ginawa ng witchcraft. Madami. Message. Ano ba nagagay dito? Angel ba nagagay dito ngayon? Angel ba? Yeah, angel. Message na angel. Isa lang. Ano? Assertiveness, stand up for a release and only say yes if you really want to. Ayan. Anong ginawa nila sa'yo? Ayan o. Ayan. Kinontrol, na-restrict, pinapuluputan ng, ano yan, pythons. Basta si Satanas ata yun. Pinatake ka na kay Satanas. O inatake ka ng Satanas talaga. May ginawa yung pamilya na to. Ano yung nagbabayo sa'yo na yan? Ay, Satanas ka daw eh. Kahit snake yan dyan ay ganun pa rin serpent yan eh, di ba? Satanas yan. Aalis daw yan. Aalis din yan. At magkaroon na ng balance buhay mo, mahilig ka na. Naghihil ka na pero yung lugar na yan kung saan ka nandyan nakakuwil sa Satanas. Parang kontrolado ka dyan, no? Parang wala kang kalayaan dyan. No? Pero may mga natutunan ka dyan. May mga nag-gain ka ng wisdom. Okay? May mga na-acquire kang wisdom. Sabihin ng mga evil na mga tao, masasamang tao, masama. Ako kay parusahan ang evil na mga tao. Ang gusto nila ay konsintihin, i-tolerate na lang. Paano yung biktima nila, paano yung ginawa nila ng masama, hindi bibigyan ng hustisya. Thank you na lang, huwag bigyan ng hustisya. Iba sa dito sa lupa, dahil ang tao pwede pang konsintihin o i-tolerate yung masamang gawain ng kapwa nila dahil ginagawa din nila yan. Pero iba sa langit. So yan. Kaya nga kukunti lang yan, very few nga lang sabi ni Jesus Christ, di ba? Yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Kaya 5% lang sa lahat ng mga namatay out of 100%, 5% lang ang nandun sa langit. Nasa Garden of Eden, na mga na-save dun. Na sure na na-save yung kaluluwa nila. The rest, purgatory o worst, impyerno, or mas worst, ay sa abyss. Mas, ano yan, mas worst sa abyss. Sa ilalim pa ng impyerno yan eh. Doon sa pinamumunuan ni Abaddon. Doon yun. Yung may mga locos, doon yun. Yung locos na yun kay mukhang tao daw yun. Tapos may mahaba daw yung buhok. Malaki daw yan, parang matadok laki daw yan. Mga demonyo yan. Yung locos na yun, hindi naman locos yan parang tibaklala na grasshopper. Hindi. Demonyong klase ng locos yun. Malalaki yun, parang mga tao yun. Tsaka yung buntot daw nun, may buntot yun sila na parang parang sa, scorpion. Oh, mang-sting yan sila. May lason, may yan.
Venom yun. Ayun yung pang-sting nila sa mga tao na mga evil. So, sino nagsabi na ang lahat ng tao ay masasave? O valuable siya dahil kahit na masama, no? Ang tingin nila ay importante pa rin sila, valuable sila, malaga sila, sige sila gawa ng kasamaan at evil. Oh. Ay mahal daw sila ng Diyos, mahal yung ng Diyos ang mabubuting tao. Pero yung masasama ay hindi yan masisave. Mahal daw sila ng Diyos, yun ang rason nila eh. Ang mga evil doers, masama, ang continuous gawa ng masama at evil ay may hatol talaga. Katulad ng pamilya na yun, kay may impyerno yun. Pagbayaran nila yung mga ginawa nilang kasamaan sa mga biktima nila. Tawa now, hagulgol later. Saan? Sa impyerno. Yung pamilya na yun. Enjoy now sa pang-harm sa'yo. Dahil sinamantala nila na parang wala kang laban, no? Dahil pinapatibay ka din naman, no? Na pang-atake nila. Pinapatatag. Pero, dusa later sa impyerno sila. Yun mangyayari sa kanila. Tuwang-tuwa sila ngayon. Yan pala, afterlife, forever pala dun sa impyerno. Ay, nako. Sino ang darating sa'yo when it comes sa love life mo? Three of Pentacles. Someone na na-recognize may binibuild tong bahay. Pwede din gano'n na. Kasi may binibuild na bahay to. Nagpapagawa ng bahay o nagbibuild ng bahay. Or na-recognize sa work niya. Magaling siya sa work niya. May skill, may ability. Mga ganyan ba? Ano pa? Hardworking na person. Masipag. That's why na-recognize. No? Ano pa yung energy ng person na yan darating sa buhay mo? Restricted mo kung na-restrict siya o napipigil o na-restrict niya yung sarili niya, pwede din. 9 of Cups. Pagdating siguro, na-restrict. Pagdating sa'yo, siguro, doon niya pinipigilan yung sarili niya. Pero maganda yung yung buhay ng person na to. Pero nagpipigil siya sa sarili niya pagdating siguro sa'yo, ganun. Pero, para bang colorful yung buhay ng person na to. Parang, yung namumuhay siya ng wini-wish niyang buhay o yung winish niyang buhay, ganun. Na maganda, masaya, na contented siya, na tahimik yung buhay niya. Basta yung winish niyang buhay, o wish niyang buhay, o gusto niyang buhay, yan ang buhay niya. Pero, nagpipigil siya ngayon. Masaya nga yung buhay niya eh. Successful yung taong to. Influential or pwedeng talented, no? Colorful talaga yung buhay niya. At active yung tao na to for sure. Bold and daring. Hardworking. This is someone a hardworking na person. Very hardworking. And sensual. Intelligent din kasi King of Pentacles. And grounded, practical na person, stable, ganyan. Ano ba yan? Message ka niyan? May message ka niyan. With emotion, kasi mahal ka na. Yan na yung magmamahal sa'yo. Na ma-deeply in love sa'yo, na mamahalin ka niya ng deep, malalim, no? At maging understanding yan sa'yo. Talaga ma-attach yan sa'yo emotionally. Mamahalin ka niya ng tunay. Na hindi niya na pipigilan yung bunganga niya, hindi niya na-restrict pa yung sarili niya, hindi niya na kukontrolin yung sarili niya, nasabihin sa iyo yung gusto niya sabihin, yung kung ano yung sinisigaw ng puso niya, kung ano yung nararamdaman niya sa iyo, which is
Eto, may offer siya sa'yo. Hindi niya napipigilan yung sarili niya na kontakin ka, na i-message ka, na mag-offer sa'yo, na mag-reach out sa'yo, na mag-offer na kung ano man yung i-offer niya. At, kung meron tong... At yun na nga guys, what's with the Four of Pentacles in reverse here? Magkakaroon ka na ng para ba maging active ka na sa buhay mo. Oh. May, ano tong Queen of Wands na to? Baka connected nung kanina ba? Knight of Wands. Ikaw atong Queen of Wands, may ganyan ka na? Ay, hindi, kaaway to. Kaaway tong Queen of Wands na to. Ay, third party? Third party yan, yung Queen of Wands na to na ano daw, na bold and daring din, and charismatic. Papakawalan niya na yung third party, maring kinipan na niya yan. Kinipan niya yan, no? Yung third party na yan, papakawalan niya na, i-release niya na yan, i-let go niya na yung third party na yan. And then, ikaw na yung pursue niyan. Ano yung feelings yan sa'yo ano ba yung main energy nito? Three of Pentacles na yan. Hindi na siya defensive sa'yo eh. Oh. In reverse. Yun nga lang. Ang bigat-bigat na nararamdaman niya. Parang puro baggage. Baka may resentment pa. O yun ang nagpipigil sa kanya na mag-contact sa'yo. O basta mabigat para may baggage, may resentment or old anger. Basta mabigat. Pero naka-recover na din, nag-forgive na din to. Kung kaya hindi na siya defensive. Yun nga lang, maybe nire-restrict yan siya, kung di man siya ang nagpipigil sa sarili niya, ay nire-restrict, pinipigilan, o may pumipigil sa kanya dito kung hindi man siya yung pumipigil sa sarili niya sa bunganga niya na magsalita, na sabihin sa iyo kung ano yung naramdaman niya, ay pwedeng yung mademonyo, kung ano man, evil forces, o iba, no, na pinipigilan siya na kontakin ka, sabihin sa iyo kung ano yung gusto niya sabihin sa iyo, na i-message ka, baka pinipigilan ng iba, di ba? So, ayan, hindi na din naman siya defensive eh. Tsaka, nakapag-forgive na to. Kung may sama ng loob to sa iyo, nakapag-forgive na yan. Nakarecover na din kung nasaktan man siya, no? Nakarecover na din siya. May new person ba interested sa'yo? Wala. They are cold towards you. Galit sila sa'yo? Di naman. Takot sila sa'yo? Mukhang takot sila sa'yo. takot siguro. That's why, no? Naglalagay ng boundary or cold, no? Pati, stagnant. Ayaw na lang kumilos. Ayaw na lang mag-take na action sa'yo. Matigas naman yung person sa ngayon, no? Pero, may ma-attracted ba sa'yo? Mag-iba yung word na interest? Wala. Wala attracted sa'yo ngayon. Madaming takot sa'yo? Wala. Hindi. Madaming, kasi may mga nagpipigil yung man yung person, matakot na. Mukhang matakot sila eh. Na ipurso ka. So, ano pa? Bakit takot yung man yung person? Baka i-reject mo yan. Mga ganon. Or, suplada ka. Suplado. Mga ganon ba? Or ganon yung nakikita nila sa'yo. O ayaw mong tanggapin, no? Na baka magalit ka pa pagka sinuyo ka nila. Ano pa? Ang darating sa'yo. Four of Swords in reverse. Itong hindi makatulog na maayos. Kakaroon ng insomnia kasi isip ng isip sa'yo. Nag-overthink.
Hindi siya healed. Kabado. Hindi balance. Nag-overthink. Parang nagkakaroon ng anxiety ba? That's why hindi siya makatulog. Yan ang darating sa'yo na person pa. Baka past person mo yan. Mukhang past person mo. Gusto ng something new. A new beginning with you na gusto niya din magtagumpay sa'yo. Oh. May malalaman ka tungkol sa person na to. Na gusto niyang, ano ba yung malalaman mo pa tungkol sa person na yan? Nagustuhan niyang puntahan para mag-umpisa kayong magsama. Para magsimula na kayong magsama. Ace of Pentacles. So, ito na lang guys for collective reading.